Amen. Isa na namang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ay makapagpapatuloy sa ating pag-aaral sa ating paksa today. At kung kailan nagsimula ang Body of Christ. Ating nalaman sa nakaraan, ito ay mayroong naniniwala dito na ito ay nagsimula, no? Ang Body of Christ, no? Sa Acts chapter 9. Dahil sa kanya unang ipinahayag kay Kristo, ang misteryong ito, ito ay nagsimula kay Pablo, no? Dahil sa kanya unang ipinahayag ang misteryong ito na pagkatapos na siya ay maligtas. Now let me confirm that the body of Christ ay isang misteryo, no? At unang naipahayag kay Pablo. At ito ay makikita natin sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9 kung iyong uusisain. At makikita natin na kung tapat tayong bumabasa sa salita ng Diyos, makikita natin na ang body of Christ, the dispensation of the grace of God, ay isang misteryo, no? At unang naipahayag ito kay Pablo. Hindi nagtagal pagkatapos na siya ay maligtas. So, mayroong isang time frame, no? Sa banal na kasulatan, pagkatapos na maligtas si Paul, hanggang ang misteryong ito ng katawan ng Kristo ay ipinahayag sa kanya, no? Ang ibig kong sabihin sa time frame, ito ay isang transition period, no? Pagkatapos na si Pablo ay maligtas, hanggang sa araw na ipinahayag ni Kristo ang misteryong ito, no? Tungkol ito sa pagsasama ng mga Hudyo at ng mga Hentil sa isang katawan, no? Ito ay tinawag natin o binanggit ng scripture na ito ay ang body of Christ. So ating balikan ang mga talata sa Acts chapter 9. Titignan natin kung dito ba ay nanduro na ang body of Christ, no? So maraming hindi sang-ayon sa point of view na to, meron namang naniniwala, no? But let us see, no? Kung ano ba ang, balikan natin ang mga talata sa Acts chapter 9. In verse 1, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter, no? Against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Ayon sa talata, still si Pablo ay sumisiklabo ang kanyang pagbabanta, no? At pagpatay laban sa mga disipulo ng Panginoon sa mga oras na iyon. So that time, patuloy na inuusig ni Paul ang mga followers ng ating Panginoon Jesus, no? At in verse 2, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues. So, and if he found any of this way, sabi niya, if he found any of this way, ibig sabihin, ang paraang ito ng kanilang pangangaral ay tungkol sa kingdom program at hindi tungkol sa dispensation of the grace of God, or saving by faith alone, no? Or through faith. And then sabi niya, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Si Pablo ay umihingi ng sulat mula sa punong saserdote kung sino man ang kanyang mahuli, no, sa mga sinagoga, sila ay ikukulong, no, sa kanyang paglalakbay malapit sa Damascus, no. Siya ay nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Sa puntong iyon, nagkaroon ng encounter si Saul, no, at ang Panginoong Jesus. Ang umiiral na pagkikitungo ng Diyos sa tao noon ay ang programang para sa bansang Israel. Sa mga panahong iyon, ang bansang Israel ay nakatingin sa paghahari ni Jesus sa mundong ito, ano? Sila ay nasa ilalim ng kautusan, ano? Ang mga disipulo ay naghihintay sa pangako ni Jesus na maghaharing kasama sila, no? Which is promised by God to Israel in Exodus, ano? Makikita natin doon, ano? Or even in Genesis, ano? Sa kabanatang Acts chapter 9, si Pablo ay patuloy na umuusig sa iglesia
ng Diyos sa mga panahong iyon. No? Tandaan natin, ang Iglesia ng Diyos or the Church of God is not the body of Christ. No? Is not the body of Christ dahil ito ang kanyang inuusig. Ang biyaya ng kaligtasan o ang ebanghelyo ng biyaya ng kaligtasan na hindi pa naipapangaral sa mga panahon ngayon, yung prevailing condition that time ay wala pa yung body of Christ at hindi pa ipinapangaral ang ebanghelyong ito para sa church, the body of Christ. Dahil ang biyaya ng kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan para sa body of Christ sa mga oras iyon ay wala pang nakakaalam. Mula sa Acts chapter 1 to Acts chapter 7, ang munting kawan na ito at ang 12 disipulo, ang tanging pinupuntahan nila ay ang mga Hudyo lamang. Makikita natin sa ating mga previous lessons in time past, from Genesis to Acts chapter 7, sila ay tumutungo lamang sa mga Hudyo. So, hindi sila tumutungo sa mga Gentiles, sapagkat ito ang kanilang nalalaman, to proclaim the gospel of the kingdom. Then in chapter 9 verse 3, tuloy natin, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. So sa kanyang paglalakad, si Saul, malapit sa Damascus, biglang may nagliwanag sa kanyang paligid. And verse 4, and he fell down, or he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, sabi niya, why persecutest thou me? Ito ang ating Panginoong Jesus. Sa talatang ito, makikita natin si Jesus ay nangungusap kay Saul. Sa pangyayaring ito, marami ang gumagaya o ginagawang paraan sa panahon natin na ganito sila kinakausap ng Diyos, gaya ng nangyari kay Saul. May nagpapatotoo, ang Diyos ay nangusap sa kanila na sila ay naligtas, gaya ng pagkatawag ni Pablo. Kung minsan, ang isip ng tao ay mahina sa mga imahinasyon, sa pag-iisip na narinig o nakikita nito, at hindi naman. So, in verse 5, and he said, Who art thou, Lord? Sabi ni Saul, and the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Sabi ni Saul, sino kayo, Panginoon? At sumagot ang Panginoon, ako si Jesus na iyong inuusig. Mahirap para sa iyo ang sumipa, sabi niya, sa matulis na bagay. Ito ay pagsaway ni Jesus kay Saul sa kanyang mga ginagawa that time. So in verse 6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? So nagtanong si Pablo kung ano kanyang gagawin. And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. So si Saul ay nanginginig at nagtataka at tinatanong ang Panginoon kung ano ang kanyang gagawin. Ang sagot ni Jesus, magtingting ka at pumunta sa bayan at sasabihin sa iyo ang kapahayagan ni Jesus kay Pablo. So, malinaw na sa talatang ito, ang kapahayagan ni Jesus kay Pablo ay progressive. It is a progressive revelation. It is not one-time revelation. Makita naman natin na pinatutungo siya sa isang lugar upang sasabihin niya ni Jesus ang kanyang dapat gawin ni Pablo. In Galatians chapter 1 verses 15 to 16, But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace. Bakit siya hiniwalay? Bakit siya hiniwalay? In verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, or the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Dito ay pinapakilala ng Diyos kung sino si Jesucristo sa Kanya. Tandaan natin, si Pablo ay wala pang kapahayagan hanggang dito tungkol sa misteryo ng biyaya ng kaligtasan.
or the mystery of the fellowship, referring to the Jews and Gentiles into one body. Ngayon, kung tapat tayong bumabasa sa salita ng Diyos ayon sa konteksto ng Ephesians chapter 3, ay tungkol sa dispensation of the grace of God, isang misteryong pagsasama sa iisang katawan ng mga Hudyo at Hentil. Mula Acts chapter 1 to 9, sa mga oras na iyon ay wala pang ipinahayag si Jesus kay Pablo tungkol sa misteryong ito. Tandaan natin sa ating pag-aaral, ating sinusuri sa banal na kasulatan kung saan ba nagsimula ang body of Christ. Kung kailan ba ito ipinangaral ni Pablo ang patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa biyaya ng kaligtasan. So, pasamantala, atin munang ating puputulin ang ating pag-aaral today and we will continue sa susunod na araw. Salamat and God bless. To God be the glory.